Nagdadabog na inayos kong bag ko at saka humarap sa kanila. Wala lang, trip ko lang magdabog. Panay mura mo ngayon bad mood ka ba? Gagi ka rin, mutual feelings bitch. Banat ni Janica at nagtawanan sila ni Chloe. Inis na tumalikod ako sa dalawa at nangunang pumasok sa elevator. Nakakunot pa rin ang noo ko hanggang sa loob ng elevator. Sam, para kang loka. Ano bang gusto mo sa office at ayaw mong iwan? Nakauwi na si Sir Danver, tanga. Sigaw naman ni Chloe kaya naiirita akong pumadyak. Nagulat silang dalawa maging ako sa inasta ko. Bakit ba iritang-irita ako sa lahat? Hindi ko naman kasi talaga hinihintay yung lalaking yun. May period ata, Jenica. Bulong ni Chloe at hindi na sila umimik. Kaagad naman akong nag-guilty sa pagiging tahimik ng dalawa hanggang sa parking lot. Maghihiwalay na sana kami ni na Chloe at Jenica ng daan pero nagsalita ako. Oy! Uy Ren! Sabay na sabi nilang dalawa kaya napanguso ako. Sorry na sa inasal ko. Please? Kumunot ang noo nilang dalawa at saka nagkatitigan. Hala, nabaliw na talaga. Weird mo ngayon, Sam. Sige na, umuwi ka na. Magpahinga ka na't makapagod lang yan. Sinabi ko na kasi sa'yong huwag kang hihitit ng rugby. Naiiling na sabi ni Jenica at pumasok na ito sa kanika nilang sasakyan. Kumaway na lang ako sa kanila habang papaalis ang mga sasakyan nila sa parking lot. Inaantok na ako. Napapahikab na sabi ko at tumalikod na para magpunta sa sasakyan ko. Ngunit napahinto na naman ako. Nakatitig sa akin si Sir Danver. What the heck? Anong oras na? Ano pang ginagawa niya rito? Sumabay ka na sa akin. Nakapamulsang sabi ni Sir Danver habang nakatingin sa akin. Kumunot naman ang noo ko. Okay lang, may sarili naman akong sasakyan. Umiiling na sabi ko at nilagpasan siya. Pero nahigit nito ang braso ko kaya napabalik ako sa harapan niya. Masama ang tingin nito sa akin kaya napipilan ako. Ano na naman ang kasalanan ko? Ang pungay na ng mga mata mo. Mas mabuting ihatid na lang kita. Baka mapahamak ka pa dahil sa antok mo. Ayos lang talaga ako. Excuse me, boss. Napalingon kaming pareho ni Sir Danver sa isang lalaking nagsalita. Nalaki ang mga mata ko habang nakaturo ako rito. Ikaw yung lalaking humarang sa akin kahapon, hindi ba? Bakit ka nandito? Gulat na tanong ko at yumuko ito bilang paggalang sa akin na hindi ko naman alam kung para saan. Nakaredy na po ang sasakyan. Tumango si Sir Danver at inilipat ang tingin sa akin. Nakangangalang ako all the time. Give me your car key. Nakalahad sa akin sabi nito kaya kumunot ang noo ko. Bakit? Ibigay mo sa kanya. Utos na naman ito kaya kinuha ko na lang sa bag ang susi at ibinigay sa lalaki. Dalhin mo ang kotse niya sa kondo ko. Usal nito at hindi na ako hinayaan pang magsalita. Basta na lang ako nito hinila papunta sa itim na sasakyan. Wow ha, hindi man lang ako tinanong kung gusto ko bang sumabay. Inis na sabi ko rito pero napatawa lang ito sa kahumarap sa akin. Tatanungin pa ba kita nagsay seatbelt ka na? Mapang-inis na turan nito, kaya namula na lang ang mga pisngi ko. Oo nga naman, napaghahalata ang gusto ko pang magpakipot. Pagkapasok nito sa kotse ay sinabi ko na lang ang eksaktong lokasyon ng bahay namin. Pero tinitigan lang ako nito at saka tumaas ang isang sulok ng labi. Hindi ba hahatid mo ko? Pinasabay mo ako kaya sinabi kong address ko. Baka mamaya iba na ang iniisip mo dyan. Parang ayoko. Nakapangalumbaba sa manibelang sabi nito at pasulyap-sulyap sa akin. Napamaang naman ako sa sinabi nito. Anong purpose nitong pagsabay ko sa kanya? Wala ako sa mood at hindi ako nakikipagbiruan sa iyo, Sir Denver. Madaling araw na gusto ko na makauwi at makapagpahinga. Call me Denver. Bakit? Just call me Denver. Okay, Denver, na walang sense kausap. Pairap na sabi ko rito kaya natawa na naman ito. Akala siguro nito clown ng kasama niya. Tawa ng tawa, gusto na yata mag-asawa. Alam mo, napakasungit mo talaga. Kahit nung gabing may nangyari sa atin, sinusungitan mo pa rin ako. Blah blah blah. Nagtakip ako ng tenga nang i-open niya ang topic na yon. Wala talagang sense lahat ng mga lumalabas sa bibig ng lalaking to. Bakit kailangan namin pag-usapan ng bagay na yun ngayon? Hindi ba? Inaantok na nga yung tao eh. Bakit pa gumaganyan ka? Inalis niya ang mga kamay ko sa magkabilang tenga ko at hinawakan ng magkabilang pisngi ko para magkatitigan kami at hindi ako makaiwas. Pisang-pisa ang pisngi ko. Anong pake mo? Hindi ito sumagot at tinitigan lang ako. Dumaan ng ilang minuto bago ito umiwas ng tingin. Parang may sira sa pag-iisip si Denver. Lalayo na talaga ako rito.
Bumitaw na ito sa pagkakahawak sa akin, kaya nangunot ang noo ko. Ini-start na nitong sasakyan at minanipulang manibela. Tahimik lang kami sa biyahe. Napapaisip ako kung bakit ito tumahimik, kaya napatingin ako rito. Seryoso lang ito at hindi iniinda ang paninitig ko, kahit samaan ko pa ito ng tingin. Yung lalaki kanina, sa wakas ay ibinaling na nito ang tingin sa akin. Who? Yung tumatawag sa'yo ng boss. What about him? Nakita ko na siya mga 2 beses. Nakangising sabi nito kaya bumalik na naman ang irap sa mata ko. Siya yung lalaking nakita kong lumabas sa itim na sasakyan na to. Ano yung pangalawa? Nung tinatanong niya ako kung sino ako at kung ayos lang ba ako, panay tingin pa nga nung lalaking yun sa CCTV na parang may kausap. Nagpipigil ng tawa si Denver kaya kumunot ang noo ko. Sabihin mo nga, ikaw ang may pakanaan oh. Umiling ito habang nakangiti sa akin. Napakasinungaling mo. Alam kong ikaw yung tinatawag niyang boss. Alam mo naman pala eh. Bakit ka pa nagtatanong? Gusto ko lang malaman at gusto kong manggaling sa sarili mong bibig. Seryosong sabi ko at napaseryoso naman ito dahil doon. At bakit? May trust issues ako sa mga taong sinungaling at manloloko. At mas natahimik ito dahil sa tinuran ko. Hindi na dapat ako iimik pa pero napansin kong nag-iba na palang ruta namin at hindi na papunta sa bahay kong daanan. Pamilyar ka ba sa address ko? Oo, kabisado ko pa nga eh. Bakit ibang ruta? Mali ang daan, Denver. Hindi to papunta sa bahay ko. Alam ko. Nak ng putyanak, saan tayo pupunta? Naiinis na sabi ko. Antok na ako tapos bibisitin pa ako nitong napakabait kong boss. May kondo. Nakangising sabi nito at kaagad ng lamig ang buong katawan ko sa sinabi nito. Ano? Sa kondo ko, Bellissima. Iuwi mo na ako ngayon na. Mahinahong sabi ko pero umiling lang ito habang tumatawa. Hindi mo ako iuuwi? Sigaw ko kaya nagulat na naman ito. Napakainit ng ulo mo, calm yourself first. We just have to talk. Wala na naman akong magagawa dahil nagpark na ito sa parking lot ng condominium. Magkakrus ang 2 braso ko sa dibdib ko at nakabusangot. Tara na, lumabas ka na dyan. Binuksan ni Denver ang passenger seat pero hindi ako gumalaw. Bagkus ay mas bumusangot pa ako. I'll take you home after we talk. Senserong sabi nito kaya napabuntong hininga ko. Nginitian ako nito pero umirap lang ako at lumabas na sa kotse. Walang umiimik sa aming 2 sa loob ng elevator hanggang sa makapasok kami sa kondo niya. Bumibigat ang pakiramdam ko at unti-unting nahihirapang huminga na para bang napakaliit lang ng lugar na yon para sa amin ni Denver. Paniguradong namumula na naman ang pisngi ko. Upo ka. Ipinagpag nitong espasyo ng sopa kaya dahan-dahan akong umupo roon. Pero sa kabilang dulo ako naupo. Nilamon kami ng katahimikan at pawang nagpapakairamdaman kung sinong mauunang bumasag sa katahimikan. So bakit nga? Tanong nito kaya napatingin ako rito. Anong bakit? Why did you leave me that night? Seryosong sabi nito, kaya napatikhim ako bago kalmadong sumagot. Hindi kita iniwan nung gabi na yon. Ha? Bakit wala ka nang gumising ako? Siyempre, nung umaga na ako umalis. Sagot ko at napahawak ito sa ulo niya na parang hindi nagsisink in sa kanyang naging sagot ko. Oo nga naman, umaga siya umalis. Bulong nito bago tumingin ulit sa akin. Bakit ka nga umalis? Tanong na naman nito kaya kumunot ang noo ko tumarap sa kanya. Denver, bakit ka ba nagtatanong about doon? Bakit kailangan mong malaman ng bakit ako umalis? Natural lang to, Bellissima. Kailangan ko lang naman malaman ang dahilan mo. I don't owe you an explanation because it was just a one-night stand. Diretsahang sagot ko at napamaang ito. Seriously? Bakit? Mukha ba ako naglolo ko? Bakas ang pagkainis sa mukha nitong lumapit sa akin. Kaya naiharang kong 2 braso ko para pigilan itong makalapit pa. Bakit lumalapit ka? Gulat na tanong ko rito at mas kinabahan dahil ikinulong ako nito sa 2 niyang braso sa paglapat ng mga ito sa sopa. Alam mo bang pinasakit mo ang ulo ko? I kept on finding you pagkatapos ng gabing may nangyari sa atin, Bellissima. Bulong nito at amoy na amoy kong mabangong hininga nito na amoy mouthwash pa. Kaagad nag-init ang buong mukha ko habang nakikipagtagisan ng titigan sa kanya. Bakit mo naman ako hinanap? For what? Hindi ito sumagot at tinitigan lang ako nito. Bigla na lang itong sumunggab ng halik sa labi ko at nanlaki ang mga mata ko.
Ilang segundo bago ko na iprosesong nangyari at itinulak siya sa dibdib gamit ang kamay ko. Napalayo ito at pareho kaming gulat sa ginawa niya. I didn't feel that I was violated, but I also didn't know what I really felt at this moment. Bellissima, I'm sorry for what I did. Nahihibang ka na. I'm sorry na kayo kong sabi nito sa akin. Kaya napaayos ulit ako ng upo at mas lumayo na sa kanya. Ano bang hindi mo maintindihan sa one night stand, Denver? Ang imposible namang hindi mo alam yun dahil alam ko namang ilang beses mo na yun nagawa. Kahit na wala naman sa ugali kong ganoong bagay ay yun na lang ang idinahilan ko. Nakitaan ko ng pagkayamot ang mukha nito dahil sa sinabi ko. Uuwi na ako. Tumayo na ako at dumiretso sa pintuan ngunit napahinto ako dahil humawak sa kamay ko si Denver. Bellissima, kalimutan na lang natin ang lahat, Denver. Ayokong alalahanin na nangyari sa pagitan nating dalawa. Nagdilim ang aura nito sa sinabi ko kaya napaurong ako. Saglit na humigpit ang hawak nito sa akin pero binitiwan naman nito agad. I can't. Bulong nito kaya napailing ako. Kung hindi mo kaya, layuan mo ako. Tigilan mo ako, Denver. Maayos ang buhay ko kaya huwag kang manggulo. Nagmamadali akong lumabas at tumakas kay Denver. Katulad ng ginawa ko 2 months ago. Nagkasalubong kami sa ibaba ng secretary bodyguard ni Denver. Kaya hiningi ko ang susi ng sasakyan ko at hindi na nagpaliwanag pa rito. Sumakay ako sa kotse ko at pinaandar yun paalis sa kondo ni Denver. Ito ang ayokong mangyari. Hindi ko pa alam ang dapat kong gawin ngayong nandito na si Denver at magiging parte na ng buhay ko. Dahil sa trabaho, ayokong maging ganitong sitwasyon. Mas sumasakit ang ulo ko. Nakauwi naman ako ng matiwasay sa bahay at lahat ng tao sa bahay ay tulog na maliban na lang kay Ate Lazel na kanina pa ata nakangiti mag-isa sa sopa. Nang makita ko nito ay mas lalo pang lumawak ang ngiti nito at nanakbo papalapit sa akin. Overtime ka ngayon, Bunso ah. Pamamansin nito. Magkakaugali talaga sila ni Chloe at Jenica kaya napapalibutan ako ng mga may sintu-sintu. Ikaw, puyat ka rin dyan ah. Siyempre, hinihintay kita. Tara sa kwarto, dali. Papakita ko ng mga pasalubong ko sa'yo galing Thailand. Bago kami umakyat ay sinigurado ko munang nakasara at nakakandado ng pintuan at gate. Tahimik kaming umakyat ni ate dalang isang buong chocolate cake na binili niya raw kanina. Ayaw mo bang kumain ng kanin? Mag-init muna tayo ng makakain mo. Hindi na ako kumakain ng kanin sa gabi. Dapat nga tulog na ako ngayon. Mabilis lang naman. Kukwentuhan mo lang ako tungkol sa buhay mo rito eh. Ayun naman pala, gusto lang chumismis. Natatawang sabi ko at ngumuso ito. Pumasok na kami sa kwarto nito at naupo sa kama. Inilabas nitong maleta niya at kung ano-anong ibinigay nito sa akin. Eto, maganda to. At saka yan, bagay sa'yo to. Wait, ito rin. Ilang oras na ganyan ang mga sinasabi ni ate sa akin at panay tambak ng damit sa tabi ko. Tamang subo lang ako ng cake habang tumatango. Eto, mga chocolates. At natapos na nga siya sa pagtambak sa akin. Inilagay ko na lang yun sa isang lalagyan para hindi ako mahirapang ilabas. Bunso, kwentuhan mo na ako. Excited na sabi ni Ate Lazel, kaya natigil ako sa pagkain. Tungkol sa naman? Tungkol sa inyo ni Griff. Ate, wala na nga kami. Iritado kong sabi at ngumiti ito. Alam ko namang wala na kayo. Bakit nagtatanong ka pa? Paano ka niloko? Para mahampas ko kapag nagkita kami kung sakali. Nagkatinginan kami at sabay na natawa. Kunento ko nga sa kanya lahat at parang tambutso ng bibig nito at ayaw na magpaawat sa kamumura. Walang iya pala nila Britney. Buti na lang naiwan yung regalo ko kay Britney. Mabuti na lang, buwisit ka mo siya. Natawa na lang ako sa mga pinagsasabi nito. Kung cursing machine ako kapag wala sa mood, hindi ko na alam ang tawag sa ate ko kapag galit. Kamusta ka naman? Tanong nito kaya napamaang ako. Ako? Oo, may bago ka na bang boyfriend? At sumagi sa isip ko si Denver. Nahiya ako nang maisip ko siya dahil hindi ko naman siya boyfriend. Bakit ko naman siya naalala? Wala. Asus, ganyan din ang reaksyon mo nung nahuhulog ka na pala kay Griff. Dahil sa sinabi ni ate, nilukob na naman ako ng kaba at takot. Mali lang siya nang iniisip at wala lang ito. Imposibleng mahulog ako sa isang tao ng ganito kabilis. Kinabukasan maaga akong napabangon sa aking kama dahil nararamdaman ko ang pagbaliktad ng aking sikmura. Nanakbo ako papasok sa banyo at hindi ko naiwasang mapaluha habang dumuduwal. Dahil kahit wala na ulit akong maisukay, ginugusto pa rin ang katawan kong iluwa lahat. Napaluhod na lamang ako sa sahig matapos manghina ang katawan ko. Para na akong baliw rito dahil sa pawis na pawis ako at napaupo na sa sahig habang umiiyak.
Ang sakit na naman ng ulo ko habang kumikirot ang tiyan ko dala ng pagsuka. Natatakot ako sa mga posibilidad na naisip ko. Baka may sakit na ako o kung ano, kaya ako nagsusukat na hihilo araw-araw. Isa sa mga konklusyon ko kaya natatakot ako at mas napaiyak. Ayoko na nga magpabigat sa pamilya ko, magkakasakit pa ako bigla. Kahit nanghihina, sinubukan kong tumayo para maglinis ng katawan. Naisip ko na dapat na talaga ako magpatingin sa isang doktor bago pa lumala ang pagsusuka ko. Day off ko naman ngayong araw, kaya malaya akong pumunta sa kung saan. Gusto ko ring makapaglakad-lakad para makalanghap naman ng sariwang hangin, kahit papano. Habang umaagos ang tubig pababa sa katawan ko ay may pumasok na namang posibilidad sa isipan ko na mas nagpakaba sa akin. Hindi kaya buntis ako? Hindi imposible. Ngayon ko lang napansin na wala pa akong dalaw simula nung nakaraang buwan. Hindi imposibleng tama ang naiisip ko dahil hindi naman kami gumamit ng proteksyon ni Denver nung may nangyari sa amin sa pagkakaalala ko. Napasabunot na lamang ako sa sarili ko habang napapahawak sa aking tiyan. May laman ba to? Shit, anong gagawin ko kung meron nga? Hindi pwede. Mrs. Amandejas? Tawag sa akin ng isang nurse na nag-assess sa akin dahil okupadong isipan ko. Ngumiti ito sa akin kaya ngumiti ako pabalik. Miss Amandejas po. Pagtatama ko rito kaya napahawak ito sa bibig niya. Hala, pagpasensyahan niyo na po ako, Miss Amandejas. Papaalam ko lamang po sa inyo na kayo na ang next. Itinuro nitong pintuan sa dulo ng hallway kaya tumayo na ako pagkatapos magpasalamat dito. Nanginginig ang mga paa ko habang naglalakad patungo rito. Parang sasentensyahan ng pakiramdam ko habang humahakbang. Huminto ako sa tapat ng pintuan kung saan nakalagay ang pangalan ng OB-GYN ko. Kumatok ako at binuksan ng pintuan. Bumungad sa akin ng isang babaeng doktor na todong ngiti ang salubong sa akin. Kabado akong ngumiti sa kanya. Good afternoon, Mrs. Amandejas. Bati nito sa akin kaya napailing na naman ako at natawa. Hindi pa po ako, Mrs. Ngumiti ito kaya napahinto ako sa pagtawa. Well, let's see. Pinaupo ako nito sa upuang nasa harapan niya. May inayos pa ito at mga itinanong kaya pinanood ko na lang ang bawat galaw nito. I'm Dr. Chrysanthemum Raiden Salcedo. Nakangiting pagpapakilala nito sa akin kaya inabot ko ang kamay nitong nakalahad sa akin. I'm Samantha Caprice Amandejas po. Nice to meet you. At inalam na nga nitong kalagayan ko. Gumamit ako ng pregnancy test sa banyo at halos magimbal ako nang makita kong 2 pulang linya doon. Tulala akong lumabas sa banyo kahit na todong ngiti si Doc Salcedo sa akin. Ipinakita ko rito ang pregnancy test at halos mapatalon ito sa tuwa. Akala mo aayain kong maging ninang ang itsura. Congratulations! I-check natin ang baby kung maayos ang lagay niya at kung healthy ba siya sa sinapupunan mo. Pinahiga ako nito sa isang hospital bed at nagpatianod naman ako. Hindi ko na namalayang lumuluha na ako kaya agad ko itong pinawi. Bago pa humarap sa akin ang babaeng doktor. Pinahiran niya ng transparent na gel ang tiyan ko bago itinapat ang isang bagay roon. Lumabas ang imahe sa screen at mas napaluha ako sa narinig ko. You're 2 months pregnant and I'm very glad to inform you that is a healthy inside you. Just take this vitamin, Samantha. You have to eat healthy foods and please be careful because this is your first trimester. Iwasan ng stress hanggat kaya. Nagbigay ng reseta si Doc Salcedo at nagpaalam na ako rito. Tulala ako hanggang sa makalabas ng ospital. Buntis ako at mukhang may sintu-sintu pa ata ang ama. Paano ko to sasabihin kila mama at papa? Ano na lang ang iisipin nila sa akin? Isa talaga akong kaperwisyuhan sa kanila. Nakakainis ka talaga. Ay, paano na to? Hindi ko na alam ang gagawin sa buhay ko. Naibulong ko na lang habang iniisip ang mga sasabihin sa akin nila mama. Siguradong magagalit ito at baka kamuhian pa ako nito. Naisip ko si Denver kaya mas lalong sumakit ang ulo ko. Sasabihin ko ba sa kanya na buntis ako? Paano kung hindi niya panagutan? Hindi imposible yon dahil maiisip nitong hindi sa kanya ito. Lalo na't madali niya lang akong nakuha. Ano ba naman pumasok ka na naman sa isang malaking problema. Inis na pakikipag-usap ko sa sarili ko habang naglalakad. May mga napatingin sa aking tao ngunit nagpatuloy na lang ako sa paglabas. Papasok na sana ako sa aking kotse pero biglang may dumaang tendero ng mangga. Napako ang tingin ko roon at kaagad naglaway ang bibig ko dahil sa itsura ng mga mangga. Mga halos dilaw na ito at paniguradong matamis dahil sa pagkakahinog. Kaagad akong tumakbo papunta sa gawin ng tendero at namili ng mangga. Nakangiti ang tendero sa akin habang ginagawa ko yon. Halata sigurong nasasabik ako sa mangga. Kay gandang dalaga mo naman, iha.
Bati nito kaya namumula ang mga pisngi, nagpasalamat ako rito. Magkano po rito sa isang balot, Tay? 30 pesos, iha. Kung bibili ka ng 2 balot ay 50 na lang para sa'yo. Pagbibigay nito ng tawad kaya halos mapapalakpak ang tenga ko habang pumipili ng 2 balot. Inilagay ni Manong yun sa isang plastic at ibinigay sa akin. Kaagad naman ako nagbayad at nagpasalamat. May manamis-namis at maaanghang na bagoong dyan, iha. Salamat po, Tay. Ingat po kayo. Tumalikod na ako rito at pumasok sa sasakyan. Masayang masaya ako habang nagmamaneho at hindi na makapaghintay na makain ng mga manggang nabili ko. Pagka-uwi ko sa bahay ay diretso sa kusinang lakad ko. Kumuha ako ng plato at saka hinugasan isa-isang mga mangga. Halos tumulo ng laway ko sa sobrang pagkatakam. Ngayon na lang ulit ako makakakain nito. Umupo agad ako sa upuan at kaagad na sinawsaw ang isang pisngi ng mangga sa bagoong. Napapapikit pa ako sa sobrang sarap nito at napangiti. Buo na ang araw ko dahil sa manggang ito. Nakaisang balot na ako ng mangga nang bigla kong maisipang isawsaw naman ito sa asukal dahil maasim-asim ang isang mangga. Kumuha ko ng asukal at isinawsaw roon ang mangga. Napakasarap. Bulong ko sa sarili ko at hindi na tumigil sa pagkain ng mangga. Ultimo buto nito ay sinisimot ko dahil sa sobrang sarap nito. Hoy Sam! Biglang tawag sa akin ni Ate Laisel kaya nahinto ako at napatingin sa gawin nito. Nakaupo pala ito sa harapan ko at pinagmamasdan ng pagkain ko. Kaagad naman akong nailang. Bakit? Hindi ba't nandidiri ka sa ganyang klase ng mga mangga? Yung mga sobrang hinog dahil masyadong makatas at makalat kainin? Bakit nilalantakan mo lahat yan ngayon? Takang tanong nito sa akin kaya natuod ako. Nawalan na ako ng ganang tapusin ang pagkain sa 2 mangga kahit gusto ko pa. Hindi ko alam kung bakit pero sumunod na lang ako sa pakiramdam ko. Akyat na ako sa taas. Malungkot na sabi ko kaya nabigla si Ate Laisel at pinigilan ako. Baka sa mukha nitong nakonsensya siya dahil sa pagtatanong sa akin. Tinatanong lang kita, bunso. Sige lang, kainin mo na ulit yung mangga. Hindi ate, bigla na lang kasi akong nabusog. Matutulog na lang muna ako. Hindi na nakasagot si Ate Laisel sa akin, kaya umakyat na ako. Nakita ko itong tinatapon sa basurahan ng mga kalat at pinagkainan ko. Sinarado kong pintuan ng kwarto ko at saka naupo sa kama. Napaisip na naman ako tungkol sa batang dinadala ko. Anytime ay pwedeng mahalata ang baby bumps ko. Lalo na't kaagad din napansin ni Ate Laisel ang paglilihi ko.